paghugot ng lakas sa isang malakas. Sapagkat sa katotohanan lang po, bilang pagkatao, kung huhugot ka ng lakas sa alam mo na mahina, hindi ka lalakas. Amen? Totoo po yun, hindi ka lalakas. Sapagkat ang maririnig mo kakaiba sa maririnig mo sa malakas. Subalit kapag ang isang malakas ay huhugot sa isang malakas, sabay ang lakas, kasama ang lakas ng ating Panginoon, makakausad ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Opo, totoo po yun. Kaya sa bawat araw po, kami po magkakapatid bilang mga alagad, mga kaps, maging kayo po. Yung katabi nyo po, pwede nyo pong titigan. Ipapadama ng Ama. May sakit ito, nanghihina siguro to. Kanabitin mo. Huwag kang manghina, lumabang ka, paglabas ni Apo Kunching, damhin mo lang. Ang Diyos mangungusap sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi masama po yun, sapagkat sa bawat sinasambit niyo po na para sa Diyos, patutuhanan niya. Amen? Kaya sa dakong ito, mga kapatid, hindi ko po sinasabi sa inyo, dumito kayo. Subalit, kung paano po kami lumalaban, at syempre po, malapit ng anniversary, naroon po yung kaukulan na, kaganapan talaga, e-entra talaga si kalaban. Subalit hanggang doon lang siya, kundi ang ating Panginoon ang mangunguna at maghahari, sapagkat ang sino man na nagmimithi, kung ito ay kalooban ng ating Panginoon, hindi kanya pahihitulutang malumbay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po ang iiwanan ko po sa inyo. Ang dakong ito ay isang tipanan ng ating Panginoon na ang sino mang lumapit at humiling sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, hindi man kayo tuwirang mahawakan, hindi man kayo tuwirang malapitan, subalit damhin nyo sa Kanyang katauhan na ang Diyos ay buhay, hindi man bumababa ninyo sisilayan, subalit nagwiwika upang kamtin ninyong kalooban at baka kalaya kayong lubusan, magiging galak sa bawat araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, ang lakas ay patuloy natin damhin at ang pagkakataon at pagpaparaya ng Diyos sa ating lahat ay magawa po natin ang magparaya sa Kanya upang sa bawat araw ay kamtin natin ang Kanyang kabutihan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghali ito. Maraming salamat po, Mother. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng isang awitin, si kapatid na Mirna. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat po muli sa dakilang araw na ito. Salamat po sa iyo. Muli po, manguna't maghari ka sa katauhan ko at nawa ang awiting ito ay makapagdulot ng higit masigla ng kaluluwa sa aking mga kapatid. Amen. Buhay po ang Diyos. Bakit nga po ang bawat nagbabahagi haba pong nagsasalita ay tumitingin po sa bandang adoration? Ano po? Bakit po? Sapagkat batid po namin na tayong lahat, maging kami na niloloob ng Amang tumindig sa harapan, nananabik po tayo dun sa kaukulang nakapagdudulot sa atin ng lakas at sigla. Amen po ba? Ay ano po yon? Ang pagluwal po ng mahal na Apo, nataglay ang banal na Espiritu mula sa Diyos na siyang ginagamit sa atin upang maging matatag tayong lahat. Amen po ba? Napakaganda po ng pahayag ng lahat. At higit sa lahat, ang ating minamahal na Mother of the House, na kung saan po ako din, alin dyan sa mga kapatid na yan, yung batang yon, yung anak kong yon, na si Annabel, ay napakaganda ng ngiti. Subalit lahat po ay may mga pinagdaraanan. Sabi ng anak na Arlene, ang tatag ni Mami, bakit nga po pa sa kabila ng kuminsan ay talagang nanghihina, bakit niloloob ng Amang tawagin ng nagsusumikap na magpakatatag upang makapulot po tayo ng aral at magdulot sa ating ng katatagan. Paano nga po kung titindig dito ang ibabahagi ay yung kalugmukan. Kagaya ko, may pinagdadaanan din po. Ang kabiyak ng puso, wala pong kamalayan. Natutulog po, nakatukod ang mga unan sa ulo at hindi na po sa akin nakatabi, kundi sa sopa dahil pag hiniga po yung gawing kanan ay hilong-hilo siya. Gayon din po si Mother, may pinagdadaanan. Subalit, ang aking puso ay nagpupumigla sa pagpupuri sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, habing sa tinura ni Mother, sa katauhan ng mahal na Apo, na siyang nagdudulot sa akin ng lakas, pananabik, sigla, pagmimithi,
Sa bawat araw na makaparito, hambing sa'yo anak, yung anak natin na kabataan na nag-share, paano mo siyang dudustain doon sa nasabi niyang na sana'y magkasakit ang kanyang magulang? Yun ay udyok ng damdamin lamang. Subalit, batid ko, dama ko ang pagmamahal mo anak sa iyong magulang. Amen ba anak? Bakit ko nasabi yun? Sapagkat sa edad kong ito, magsisisenta. Nabuksan na. Subalit, pag ako'y nanghihina sa pinagdadaanan ko sa aking ina, ay nakakaroon din ako ng damdaming hindi mainam. Di ba anak? Subalit, bakit nga tayo naririto? Bakit tayo may apo kunching? Di ba? Hambing sa tinura ni Mother. Upang gamitin ng Diyos na magpaunawa sa atin. Wala tayong karapatan na mamuhi sa kanila. Ipagkatiwala natin sa Ama lahat. Sapagkat pag Diyos daw ang kumilos, ang Espiritu ng Diyos ang kumilos, magagawa pong lahat ang mga bagay na makapagpapabago sa kanila. Kaya po ako sa bawat araw, yun po yung hinihintay kong marinig sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Wala tayong karapatan at patuloy nating mahalin ang ating mga magulang. Kahit ano pa yon, ang Diyos ay may magagawa. Kaya po ngayon, araw ng Sabado, sabi ko, Ama, ang araw ng Lunes at Sabado, kahit po yung ilang araw ay huwag na. Nais kong pasalamatan siya sa karampot na pagbabahagi o pag-awit sa buong linggong napagtagumpayan ko o natin na bawat araw nagkikita-kita tayo dito na isasadsad natin yung ating mga pagdalisay, may karamdaman man, nagsusumakit na makaparito. Di po ba? At sa bawat araw ng Lunes, panimulang araw ng Linggo, nagkikita-kita tayo sa bawat araw. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, muli po, nais kong alayan ng awit ang ating Panginoon, tayong lahat, para sa ating lahat. At higit sa lahat, salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang minamahal na apo, na wika nga ni Mother, ginagamit ng Diyos, subalit pinahihintulutan ng pagsubok upang maging halimbawa sa ating lahat. Kaya, salamat sa iyo, Panginoon, sa katatagang kaloob mo sa aming lahat. Salamat sa iyo. At muli po ay inuulit ko, hindi po namin ikinagagalak na ang bawat isa ay may pagdalisay, higit ang mahal na apo, kundi sa kauklang kaganapan ay tinatanggap niya upang maipahayag niya sa atin ang katotohanan na dapat tayong lumaban. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang tatag kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko.
Salamat din sa katatagang alay sa'kin. Bagaman kung minsa'y nanghihina man din, nakalalaban pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas ang puso't isip ko. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, Ama. Salamat sa'yo. Purihin ka, takilain ng walang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Muli inawit po ni kapatid na Mirna ang hiniling ko kay Tita Pilar kanina. Salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Maraming salamat. Natawag po ako sa harapang ito. Upang maibahagi ko sa aking mga kapatid ang kabutihang binigay niyo sa akin. Maraming salamat. At nabigyan po ako ng pagkakataon tumaya sa harap na ito. Ama, nagpapasalamat po at napupuhay sa kabutihan niyo ang ginawa sa buhay ko. Ama, hinihiling ko rin po na sana po ay wala pong katapusan ang gawain ito upang kami mga anak niyo po ay hindi pumaligaw ng landas. Salamat. Salamat po ng marami. Wala pong katapusan sa salamat. Maraming pong salamat. Ama, naiyak man po ako ngayon. Ito po ay tanda ng galak ko. Galak po sa puso ko. Pasensya na po kayo, Ama, kung ako po ay naiyak. Ito po ay hindi po tanda ng kalungkutan. Tanda po ito ng kaligayahan. Salamat po. Pasensya na po kayo sa akin. Maganda pong umaga po sa tanghaling ito. Alam niyo po, gusto ko rin pong magpasalamat po sa ating Ama
Pangalawa po, sa kanya po kinalagdan si Apong Koching. Dahil kung di po sa kanya, ay hindi po maibsan ang aking nararamdaman. Una po sa Ama, papasalamat po ako. Pangalawa nga po kay Apong Koching. Pangatlo po sa lahat po ng mga alagad. Marami pong salamat. At sa lahat po ng bumubuo ng Divine Mercy. Marami pong salamat. Naiiyak po ako sa tuwa. Dahil po ito po ang pinagdadasal ko sa Ama na sana po ay matawag ako. Dininig niya po ang aking panalangin. Upang sa kabila ng kanyang kabutihan, sa paraan pong ito ay maibigay ko po ang pagpupuri ko po sa kanya. Alam niyo po, bago po ako napunta rito, aminin ko po sa inyo kung saan po akong doktor nakarating. Doktor po, albularyo, nakarating po ako, lahat po niya pinuntahan ko. Pero sa kabila po nun, hindi po naibsan ang aking nararamdaman. Pero nung nadako po ako ito, nawala po yun. Nagpapasalamat din po ako sa bilang pagkatao po ni Mama Mary na nagsilbing taga-banyos po nating mga pasyente. Mama Mary, nagpapasalamat po ako sa inyo. Dahil po, bilang pagkatao niyo po, dahil po sa inyo, naibsan po ang aking nararamdaman. Maraming salamat. At kay Tita Amor po, Tita Amor, kung naririnig mo man po ako, salamat din po dahil katulong po kayo ng kinasakapan ng ating Ama upang ako po ay maginawaan sa aking nararamdaman. Ganon din po, Apong Koching. Alam ko po, naririnig niyo ako. Maraming pong salamat sa inyo. Ngayon ko lang po, naibulalas ang naririto sa aking puso. Taos po sa puso ko ang pasasalamat na ito. Maraming pong salamat. At yung pong nasa dibdib ko ay nailabas ko na po. Tutuloy ko lang po yung aking yung kung paano po ako naparito dahil sa nagpapasalamat po ako sa Ama at inakay niya po ako sa daong ito. Alam niyo po, yung aking pong karamdaman, nung di pa po ako napunta rito, ang iniisip ko ay yung gusto ko nang mamatay. Dahil po dala ng aking takot, puro takot po ang aking nararamdaman. Dahil po may Diyos na buhay, hindi niya po ako pinabayaan. Inakay niya po ako rito upang magliwanag ang aking kaisipan at puso. Na po kayo. Gusto ko lang po, alam niyo po, nagiginawa na kalooban ko dahil po, ito po ang pangarap ko. Alam niyo po, nung una po akong pumupunta rito, di po ba ang mga alagad ay tumatawag ng mga pasyente. Ang dinadalangin ko po sa Ama, huwag niyo pong pagkaloob na tawagin ako dahil hindi ko alam ang aking sasabihin. Sana po kung ako po ay mapunta sa harapang ito, ay gabayan niyo po kung ano ang karapat dapat kong sabihin na papuri sa inyo.
Pero alam niyo po, anong iniisip ko po yan? Meron po akong isang panaginip. Nanaginip po ako kung ganun po ang iniisip ko. Nanaginip po ako. Nanaginip po ako. Ang panaginip ko po, tinawag nga po ako dito sa harapan na ito, pero nagsasalita po ako sa panaginip ko. Meron pong lumalabas na mensahe sa bibig ko, pero hindi po ako ang nagsasalita. Kaya po noon, ang isip ko po, salamat sa Ama, hindi niyo ako pinabayaan. Nanaginip po ako, dinaan niya po ako sa panaginip. Kaya po, pag po nagpupunta ako rito, sana po Ama, sana po ipagkaloob niyo sa akin na mapunta ako sa harapang ito upang bigyan ng kapurihan ng kanyang kabutihan. Noong pong napaginipan ko yun, lagi ko na pong iniisip na siguro gusto na ng Ama na magbigay ako ng bahagi sa inyo sapagkat ang kabutihan niya ay walang katapusan. Nung po ako ay mapunta rito, alam niyo po, bago ko mapunta rito, may pag-aalinlangan po ako. Hindi po ako nananalig sa Kanya. May pananalig po ako talaga sa Kanya. Nung po, alam niyo po, ang naano ko sa sarili ko noon, kaya po nag-aalinlangan ako pumunta rito. Nung po kasi, nung bago-bago pa lang po ako, dati na po ako napunta rito. Ngayon po, kaya po nag-aalinlangan ako pumunta rito. Nahihiya po akong, di po ba nagpupuri tayo, di ba? Nahihiya po akong magsayaw. Yun po, aminin ko po sa inyo yung totoo. Pero po, dahil po, mahal po ako ng Diyos, ang lahat po ng pag-aalinlangan, inalis niya po. Kaya po, pag po nagpupuri, wala po akong pakialam. Wala po akong pakialam po anong sasabihin ng iba. Basta ang loob ng Diyos ay aking susundin. Yun po ang naging, yun po ang naging ano ko sa pagkatao ko. Totoo po na kapag ang Diyos nasa puso at isipan mo, wala pong pakialam po kahit sino man. Totoo po yun. Naranasan ko na po sa buhay ko. Alam niyo po, nung po ako po ay nagpupunta rito, siguro po sarado po ang aking kaisipan sa Panginoon. Dahil po sa pamamagitan po ni Mama Mary na nagbabanyo sa ating mga pasyente. Alam niyo po, anong kung binabanyusan niya ako, para bang ayaw pumasok ng mga mensahe niya sinasabi sa akin. Pero nung ano po, kasi po nag-shampoo ako. Nagsimula po ako rito mula po ng May. Kasi po bakasyon, magmula po ng bakasyon na diretso po ako nagpupunta rito. Kasi nasabi ko po sa Ama, kung bakasyon naman po ngayon, araw-araw po ako magpupunta. Kaya po sinabi ko sa Ama, patawad po kung di man po ako makakating dito. Dahil po, kung may pasok na po. Kasi po 3 po yung anak ko. Nag-aaral po sila lahat. Meron po akong maliit na tindahan, yun lang po ang aming kabuhayan. Yun po ang naasahan po namin. Kaya po, pag po may pasok, hindi niyo po ako nakikita dito. Kadalasan po, Sabado, alam niyo po, kahit yung pong panganay ko po ngayon, second year college po. Nung una pong pasukan, hanggang Friday lang po ang pasok niya. Tuwan-tuwa po ako dahil po tuwing Sabado, malilibre na po ako. Galak na galak po akong maparito po rito. Alin ko na lang po yung Sabado, hinahain ko po yung araw para po makarating ako rito. Talaga pong napakasarap dito. Ngayon po, yung pong anak ko, ang nag-schedule po ng pagpasok niya hanggang Sabado po. May pasok siya ngayon.
Kung kaloob ng ama na gusto niya akong maparito, kahit po may pasok siya, pupunta po ako. Kasi po, yung isa pong anak ko, grade 7 lang. Kaya hanggang Biyernes lang po ang pasok niya. Alam niyo po, kahit po yung anak ko ay nung una po, yung pong anak kong grade 7, pag po sasabihin ko, pupunta ako rito, masama na ang loob nun. Kasi iwanan ko siya sa tindahan eh. Siya ang magiging tao sa tindahan ko eh. Tapos sabi niya, anak, sige na. Sabi ko, sandali lang ako doon. Minsan na nga lang ako nakakapunta, pero nandyan ang Diyos na buhay. Hindi na po masama ang loob ng anak ko. Mapayag na po siyang pumunta ako rito. Kaya po, bago po ako umalis sa bahay, sinasabi ko po, Ama, kayo na po ang bahala sa anak ko. Kayo na po ang bahala sa kanya. Gabayan niyo po siya, sabi ko, Ama. Iniulit ko po, nakikita niyo po ang luha po ng galak ito. Hindi po sama ng loob. Galak na galak po ako at nasabi ko po ang kabutihan ng Ama na nagawa niya sa buhay ko. Alam niyo po, kung nagbabanyos ako na yon, ang nararamdaman ko po nung ako buhay na parito, yung kamay ko masakit, tsaka po yung paa ko mabibigat. Alam niyo po, nagpa-blood chemistry na po ako, pero wala pong nakita yung doktor. Kaya po inisip ko ito ay kaloob ng Ama sa akin upang siya ay makilala kong lubusan. Totoo po yun. Pa-check up po ako noon. Wala pong nakita yung mga doktor. Pero po nung hindi po nawawala pa rin ang nararamdaman ko, ang dami na pong binigay na gamot sa akin. Pero hindi po naibsan yun. Umaga ako rito. Ang sabi, dumulog po ako kay Apo. Sabi ko, Apo, bakit po yung kamay ko? Yung pong namamani, tsaka po ako, mabibigat. Ngayon sabi niya ako, babanyusan ka. Ginawa ko po, pinabalik niya po ako. Unang punta ko po rito, araw ng Sabado eh. Ang sabi niya po, bumalik ka ng Lunes. Bumalik nga po ako Lunes, nagdire-diretso ko. Doon nga pong binabanyusan ako ni Mama Mary. Minsan po siguro po napansin lang ni Mama Mary sa akin na nagsasalita siya. Pero nakatanga lang ako sa kanya. Oh. Parang hindi pumapasok sa isip ko, parang kung sarado pa yung isip ko noon. Kaya Mama Mary, ngayon ko lang po masasabi sa inyo na ganun po ang nararamdam ko nung araw po na binabanyusan niyo po ako. Kaya po hindi ako makapagsalta dahil wala po ko alam sabihin talaga noon. Ngayon po, ang masasabi ko po, nung pong nabanyusan ako, nawala po yung aking nararamdaman. Dito po nawala ang aking nararamdaman. Pero sa doktor po, hindi po nawala. Sa pamagitan po ng pagbabanyos ni Mama Mary, nawala po ang aking nararamdaman. Totoo po yan. Kaya po maraming salamat po sa lahat. Maraming po salamat. Alam niyo po, totoo po lahat na sinasabi ng mga alagad dito na bawat tumayo po rito, pagpupit, pinapasok natin sa isip at sa puso natin, wala po tayong mararamdaman kundi kaligayahan. Totoo po yun. Totoo po yung mga sinasabi nila. Kaya po, kapag tayo, totoo po, na kapag tayo po ay nasa Diyos, ang ating puso at isipan, wala na po tayong hihiling sama. Wala na po. Ibibigay na po niyang lahat. Lahat.
Kaya po, ang maiiwan ko po sa inyo, ito po, na kahit anong pong pagsubok sa kunang kalamidad ang dumating sa buhay natin, tatagan lang po natin ang ating pananampalataya. Lahat po na yan ay malalagpasan natin. Marami po salamat. Yun lamang po. Ama, muli po ako nagpapasalamat sa iyo. At ano po, hindi ko na po alam ang sasabihin ko. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo dahil ipinagkaloob niyo po ang hiling ko sa inyo na sana po. Alam niyo po, ilang araw na po akong nangangarap na mapunta sa harapan na ito. Sabi ko, Ama, kayo po ang na nararapat akong tumayo dito ay tatanggapin ko. Marami pong salamat, Ama. Maraming pong salamat. Yun lamang po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Galak na galak po ang kanyang kalooban. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Bebe Buko ng Mapanike. Magandang umaga po. At alam ko po, gagabayan mo po sa mga oras na ito sa aking mga kapatiran at sa mga minamahal kong magulang. Maraming salamat po at sa katawuan po ni Apong Tonchi na kinulagdan mo sa iyong banal na espiritu. Maraming salamat po, Apo. Mga kapatid, nagbibigay po ako ng magandang katanghalian. Ang share ko lamang po sa inyo, siguro po ito na alam ko po na alam nyo na po ang pinagdaanan ko sa buhay. Kayong po tanging mga mahal kong magulang at mga mahal kong mga kapatiran ay ang po. Ako po sa ngayon ay bilang hindi ko naman po sinasabi na ako'y nakakapaglingkod na kay Apo. Basta po ang nadarama ko ngayong nandito na po siya sa aking puso, isip at kalooban. Malakas na po ang loob ko. At wala po akong katapusan na nagpapasalamat sa Kanya na kahit po nung ako ay nasa malayo, ginabayan niya po ako hanggang makauwi na po ako dito. At ay masasabi ko lang po sa Kanya ay yung pagpala nagpadama na sa iyo sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa Kanya. Dahil siya po ang naghahari sa atin. Hindi ko po alam na nung hindi pa po ako na sumasama sa mga gawain na yan, na kahit po, pero po nung dumating ako, agad po akong nakasama dahil po sa aming nag-iisang mahal na magulang na si Apo Duray po. Kasi po, dumating nga po si Apo doon sa bisita namin. Na katunayan po hanggang ngayon, nagbabahay-bahay po siya doon sa amin, sa barangay ng Mapanike. Ako
po ay hindi ko mawari ang aking sarili na pagka po oras na ng rosaryo, kahit po hindi pa po ako nakakalapit sa pinalalagyan doon sa pinaka-altar, hindi ko po mapigil ang aking sarili. Pagpasok po sa pinto, kahit wala pong tugtog, sayaw po ako ng sayaw. Yun po ang nararamdaman ko sa aking sarili. Kaya po siya, pinasasalamatan ko po siya ng walang hanggang katapusan. Talagang iba po pag siya po ang kumilos dito sa ating dibdib, kalooban at isipan. Kahit na po yung mga kasama ko ngayon sa bahay, na dalawa na lamang po yung kapatid ko, kahit po sila hindi sumasama, pero po nasasambit ko kay Apo na dumadalangin din sila sa Kanya. Kasi po malalaman mo naman yung mga kapatid mo kung di sila sangayon dahil sa pagpunta mo lamang po kay Apo sa loob ng araw-araw. Mababasa mo sa kanilang muka. Kaya po kahit sila hindi nakasama sa akin, bawat pagharap ko po kay Apo, subalit po sa puso ko at sa harap po ni Apo, para rin po silang kasama na kung ako ay nakaharap sa kanya. Sila po ang lagi kong dinadalangin kay Apo. Dahil po sa layo po, sa haba po ng panahon na muli kong makasama sila. At ngayon lang po nangyari sa pag-uwi. Kaya po yun, ang naisip ko po at talagang ang katawan ko po, isinuko ko na rin sa Kanya na kung anuman, dahil po ako ay wala po akong asawa. Sa lahat po ng aking kapatid, ako lang po ang hindi nakapag-asawa. Siguro po dahil po ang mukha ko hindi masyadong kagandahan. Pero po kay Apo, maganda po. Alam ko po, maganda po ang aking mukha sa Kanya. At ito po siguro, siya rin po ang may gusto na, kumbaga sa dahil po siya po ang nangunguna sa atin, siya rin po ang may gusto na hindi ako nagkapamilya. Ito po nga ang naisip kong gawin sa sarili ko, isuko ko na sa Kanya ang aking sarili. Na kung sakali, pagdating ng panahon na ibig sabihin, gusto na niya rin akong makapili, at least kahit na sa konting panahon o sa ikli ng panahon, yun nga, hindi ko sinasabing ako ay lingkod na sa Kanya. Kumbaga sa lalong nagtibay sa aking puso na wala akong sawang tatawag sa Kanya. Dahil nga po wala akong asawa, wala akong anak, sa Kanya ko na rin po pinaubaya kung sakaling darating man sa akin. Kaya po yun ang, ngayon po sa panahon na yun, basta masayang-masaya ako dahil sa Kanya. At maraming salamat po sa mga kapatiran at sa inyong mga mahal kong magulang at kay Apo po at saka po sa mga taong ginamit niya tulad po ni Apo sa katauhan ni Apo Conching at sa kinakapatid na Des at sa inyo po. Maraming salamat po at dininig nyo na po ang aking kahilingan na kahit sa konting panahon o hanggang saan man ang iyong kagustuhan ay kapiling ko na po ang aking mahal sa buhay. Maraming salamat po ako, walang hanggang katapusan at maraming salamat po sa lahat-lahat na biyaya na pinagkakaloob mo sa aming pamumuhay. Ama, patuloy mo po kaming pagkalooban at tilayo mo po sa amin ang lahat ng masama at takayin mo po kami sa tuwid na landas patungo sa iyo. Amen. Maraming salamat po, Apo. At sa iyo.
po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay nagbumula sa Baliwag, si kapatid na Joanne. Magandang umaga po sa hapon na po. Tanghali ito. Bakit po ako nandito? Papasalamat po ako sa Ama kasi po inakay niya ako sa dakong ito ng walang karamdaman. Nandito po ako, pinagaling niya ang aking kaluluwa, kaya ako nandito. Hindi kaparis lang. May karamdaman sa katawan. Kahapon, marami na pong nakakakilala sa akin na ako ay taong bingguhan. Kasi kahapon na napapatid ng mahal na apo. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya dahil yun ay sa dati kong pagkatao. Ngayon po, papasalamat ako sa Ama dahil inalis niya sa akin ang gawain yun at inakay niya ako sa gawain ito upang ang masasamang gawa ay maalis sa aking katauhan. Papasalamat po ako dahil nadako ako sa gawain ito. Ang lahat po ng masama ay naitatama. Ang lahat ng gawa ng Ama ang dapat matupad. Sinabi ko po nung napunta ako rito, Ama, nawa po, patuloy akong makatupad sa gawain ito. Kaya po ako nandito, patuloy akong maglilingkod at magpapasalamat. Dahil hindi niya kami pinababayaan sa lahat. Lahat ng suliranin, hindi niya kami pinababayaan. Nalulutas namin ito ng matagumpay ng walang hirap. Papasalamat po ako dahil hindi niya kami pinababayaan. Nandito po ako upang patuloy na maglingkod at magpapuri sa Kanya. Yun lamang. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang Caps na mag-aalay ng isang awitin, si Caps Magno. Kadami naman apat daw. Magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan muli dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, at sa inyo mga alagad, mga pasyente, mga tagasunod, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Cap. 1, 2, 3. Salamat po. Para po sa ating lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaning wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay.
Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalaginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan, ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Tama na po. Tama na po. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat, Caps. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Danilo. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. So kanina ko pa po nagnanais na makapagbahagi at dininig po ng Ama ang kahilingan ko na ako po ay makapagbahagi sa inyo. Kahapon po doon po sa bahaginan na atin pong sa mga nakapag-attend po kahapon, pagbabata po ang naging tema po ng ating facilitator kahapon. At sa ngayon po, doon po sa mga napakinggan ko mula po kanina, halos lahat po ay umiiyak po sa galak dahil lahat po halos ay nagbabata. Hindi lamang po ng sa spiritual, kundi pati na rin po doon sa bilang katauhan po ay nagbabata rin po sila ng mga pagdalisay na hindi po ito ipinagkakaloob sa atin kung hindi po natin ito kakayanin. Amen po ba? Dahil kahit ako man po ay nakadanas ng pagdalisay sa mga nakaraang buwan, subalit nagiging matatag po ako na tumutungo po dito
sa bawat mensahe na iniluluwal ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Conching, ang lumbay ay napapalitan ng kagalakan. Ang karamdaman ay napagdudulot po sa atin ng kalakasan. Kaya po doon po sa ating pong lahat na sa araw-araw ay nagbabata na tayo po ay makatungo dito sa ating gawain. Nakikita po ng Ama ang sakripisyo natin sa bawat araw at ito po ay kanyang binibigyan ng katugunan once po na napakinggan po natin ang Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Conching. Na sa araw-araw nga po, hindi man po ako kadalasan na nakakatungo po dito sa ating dambana, subalit hindi po nawawaglit o nawawalay. Kahit man po saan man po ako mapunta, sa araw-araw po nandoon po ang paghingi ko ng paggabay sa Kanya, paghingi ko po ng kapatawaran sa bawat kamalian na aking pong nagagawa. Kaya po sa ating pong lahat, meron man po tayong mga pagdalisay na dinaranas sa araw-araw, huwag po tayong manghihinawa, huwag po tayong magsasawa na tumungo dito po sa ating dambana dahil po sa bawat pagluwal po ng ating mahal na Apong Conching, kagalakan po ang ipinagkakaloob po sa atin. Kaya po sa ating pong lahat, alam ko po na pagdalisay at pagbabataman po ang ating nararanasan sa bawat araw, huwag po tayong mapanghihinaan. Dahil alam po natin na ang Diyos po ang tunay na manggagamot o manggagamot sa atin. Ito man po ay pang katawan o ito man po ay pang-espiritual, siya po ang magpapagaling po sa atin. Ano po? Kaya po nais ko pong ito po nung isang araw ko pa po na nais awitin ang kanta pong ito, hindi lang po bigyan ng pagkakataon. Subalit sana po yung pong mga lyrics doon po sa awit po na ito ay pakinggan po natin na ito man po ay pagbabataman, subalit sa katapusan, kagalakan pa rin po ang ating matakamtan. Landas na kay tinig, sa'yo'y inilaan, bawat hakbang nito, dusa't hirap ang laman, sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap, buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tupdin, pinilit kong sundan, bakas ng iyong mga bakas, ang buhay ko'y laan, sa'yo kailan pa man, maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas ko. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit igib ng luha, nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan.
Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tupdin. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga bakas. Ang buhay ko'y laan, sa'yo kailan pa man. Maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Salamat, Ama, sa bawat araw na hindi man malaking porsyento ang aking pagtupad sa iyong kalooban. Subalit, nararamdaman ko at sa bawat araw damang-dama ko ang pag-ibig mo sa bawat isa na nagtutungo dito sa iyong tipanan, na tipanan ng mga banal na salita na iniluluwal ng aming mahal na Apong Conching. Salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Brando. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Brando, taga Mapanigi po ako. Bali, first time ko po napunta rito. At sa observation ko po bilang yung ng pagpunta rito, napakasayo po dito. Kasi po, daman-daman nyo po yung presensya ng bawat nagsasalita. Actually, nakapunta na po ako dito matagal na po. Busy lang po ako kasi kasama po ako ng barko. Ngayon po, bali yung benang ko po, lagi po nandito. Pinakita niyo po yung picture ko kay Apong Conching. Tapos, yun nga po, yung ni Apong Conching, sasakay na po ako. Ngayon po, sabi po sa akin ng asawa ko na sa Maynila po ako. Yung good news po, dumating na po agad sa akin. Tinatawag na po ako ng magsaysay. Bali po yung requirements ko, bali nagmamadali po ako ngayon. Within this year po, makasampa na ako. Tapos nung nakaraan lang po, nasabi ko sa asawa na napanaginipan ko nga po si Apong Conching. Siguro po yun yung way niya para makapunta ako rito, para mabilis niya ulit ako. So very grateful and very happy po ako that I'm here again. Sana po lagi ako makapunta rito kahit busy yung schedule ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa unang punta mo'y nakadama. Magsitayo po ang lahat.